Ibibigay ko sana sa iyo ang lahat. Nung ikinasal na kayo at magkaka-baby. Ay, bakit kasi namatay na siya agad? Diyos ko, ang anak ko. Yung chul, baby ko. Ay, kumamang anak ko. Anong gagawin ko? Wala akong magawa para sa'yo. Ay, pasensya ka na talaga, yung chul. Oh, ganun pala yun. Ay, nakakainis naman talaga to. Bakit kaya hindi pa rin ako makaalis-alis sa taxi na to? Nakakaaliw to, ah. Oh, nandiyan na kayo. Ano nangyari? Sino naman yung kasama niyo? Late ko nang nalaman yung balita, kaya dumiretso na lang ako rito. Di pa ako nakakapunta sa puntod niya. Pwede bang samahan mo akong pumunta? Sabay na tayong pumunta. Oh, sige. Kuya driver, sabihin mo ihahatid mo na siya doon. Miss Soyon, ihahatid na kita doon. Totoong mama niya? Ay, grabe naman. Teka, edi hindi siya iniwan. Di ko alam yun, ah. Sana nagpunta siya nung buhay pa yung anak niya. Mas masaya yun. Di ko pa nakikitang kumain ng kiwi si Byung-chul. Anong sinasabi mo? Mahilig kaya sa kiwi ang Byung-chul ko? Ha? Allergic kaya ako sa kiwi. Nakakaawa ka naman. Kung kakakasal nyo lang, kailan lang pala nung iniregister ninyo yung kasal nyo? Hindi pa namin nare-register yung kasal namin. Bakit? Dahil dun sa apartment namin. Para ma-extend yung benefit sa bagong kasal. Hindi pa naman pala registered. At bata ka pa, magsimula ka ulit. Hindi ko pa po alam. Pakiramdam ko uuwi pa rin sa gabi si Byung-chul. Miss ko na talaga siya. Nahihirapan ako. Pinamigay ko ng lahat ng damit niya, pati iba niyang gamit. Ay, naku. Hello, Mr. Kim? Ano yun? Mapupunta sa mama niya lahat? Ano pong ibig sabihin nun? Tinawagan niya yung ospital. Sinabi niya na hindi registered ang kasal namin. Kahit ano pang insurance, ibibigay dapat sa malapit na kamag-anak. Pero yung
Pera galing sa gobyerno. Kino-consider ang common law marriage. Ano yun? Bakit alam ko yun? Bakit niyo po tinawagan yung ospital? Kasi, di nyo niregister yung kasal nyo agad. Anong sinabi niyo? May problema rin kasi ako sa pera ngayon. Kaya parang, yun ang huling regalo ni Byung Chul sa akin. Huwag kang mag-alala. Pag maayos na, bibigyan din kita ng maraming pera. Honey ko, halika na. Kung dahil lang doon, sana di na siya nagpakita! Ay, ang galing mo. Totoo ba yung nakulong ka? Magkasama kaming dalawa sa kulungan ni Yunmi. Nakakarindi rin. Ay naku, ilang taon ko rin tiniis yung kwento niyang yun, ha? Teka nga, alam mo namang importante ito. Bakit nagtatanong ka ng ganon? Pag napurnada to, wala nang tayo, ha? Tandaan mo yan. Nandito na tayo, Miss Soyun. Salamat, ha. Ingat ka pag uwi. Salamat po. Paano naman kaya nangyari yun? Walang makukuha kahit magkano yung babaeng mahal niya. Pero yun ang iwan. Nakukuha lahat. Ay, hindi patas. Ano yun? Teka nga. Tingin mo ba yun talaga ang mama niya? Ano? Tingin mo ba hindi siya yung totoo? Bakit? Dala pa nga niya yung tinabi niyang bankbook para kay Byung Chul. Allergic din ako sa kiwi. Nung bata pa ako, nag-aalala ang mama ko kapag nasasaktan ako. Imposible. Hindi nila pwedeng makalimutan ang hindi pwedeng kainin ng anak nila. Hindi basta-basta yon. Tsaka, ang pamilyang namatayan, hindi hinahanap yung pera. Parang pambayad yon kapalit ng buhay niya. May problema rin kasi ako sa pera ngayon. Kaya parang, yun ang huling regalo ni Byung Chul sa akin. Di mo basta masasabi ang ganun. At kung iisipin mo, yung bank book, nasa 30,000 to 300,000 na makukuha ron. Tama ka. Alam mo, napansin ko lang na parang sobrang close mo talaga sa mama mo eh. Ano? Kaya madali mong napansin yung ibang mga bagay na yun. Bakit parang hindi ko nakikita ang mama mo? Wala na ang mama ko. Dahil na hit and run. Kaya ba naglagay ka ng banner doon?
May 3 buwan na kasi. Hindi pa rin nahahanap ng mga pulis yung suspect. Mahahanap mo rin yun. Panigurado. Sana nga, no? Eh kung tayong dalawa na lang kaya mag-imbestiga sa kaso na yun. Matutulungan pa natin yung mga kaluluwa nila. Sorry. Pwede mo ba akong tulungan makakuha ng address sa ospital? Yung babaeng yun nagpapanggap na mama niya. Kung wala na talaga yung totoong mama, ibig sabihin, nagbabaka sakali siya rito. Kailangan niya pagtakpan ng mga krimen niya. Kaya lang, lahat din ng krimen may naiiwan ding bakas. Bakit kaya alam ko to mga bagay na to? Oo nga. Kasi galing sa crime investigation book yun. Baka mahilig ako sa ganong libro. Tama. Baka ganun nga talaga ako. Ang galing naman. Wala yatang tao dyan eh. Sandali lang, ha? Mukhang may nagnakaw dito. Mukha nga. Teka, pakipulot nga yun. Siya kaya yung... Totoong mama ni Byung-chul. Hindi ko na talaga maalala yung mukha niya eh. Pero... yung peklat. May peklat sa kamay ang mama ko. Miss Soyon, hindi naman po sa nakikialam ako sa inyo. Pero hindi ko po matiis na hindi magsuspecha sa mama ni Byung-chul. Anong sinasabi mo? Sinong mama magdadala ng bawal na pagkain sa anak niya? Alam kong allergic sa kiwi si Byung-chul. At saka, may naalala akong sinabi niya nung nag-inuman kami. Nung papunta daw sila sa orphanage, may sugat daw sa kamay ang mama niya. May sugat siya? Pero kasi yung mga kamay niya... Nagsuot po siya ng gloves kaya hindi natin makita. Kung hindi siya, ang totoong mama ni Byung-chul, hindi hahayaan ni Byung-chul na basta na lang sumuko sa kanya. Tama siya doon, Soyon. Kahit na nga ang totoong mama niya, hindi rin deserve ang pera dahil iniwan niya si Byung-chul. Yung peking mama pa kaya? Hindi naman patas yun. Kung totoo nga, mas mabuting wala siya dito. Dahil siguradong malulungkot lang siya. Soyon. Tingnan na lang natin kung ano may tutulong natin para kay Byung-chul. Sinabi mo, kilala mo yung head ng finance team? Oo. May alam akong paraan para mapatunayan natin na siya talaga ang totoong mama. Paano yun? Bakit pala pumunta rin kayo rito ngayon?